Nagsimula ang kwento sa dalawang magkaibigan na umuwi mula sa universidad pagkatapos ng isang mahirap na araw. Sa daan sina Xiaoqing at Tiang ay pinag-uusapan ang akademikong pagganap ng isa't isa, na sinusubukang malaman kung paano nila nagawa ng maayos ang lahat ng kanilang mga takdang aralin. Naniniwala si Tiang na ang pinakamahalagang bagay ay magtrabaho sila ng husto. Dahil hindi siya gaanong natutulog at ginagawa ang kanyang takdang aralin sa buong gabi. Kaya naman nakakakuha siya ng matataas na marka. Sa ilang sandali ay inilabas ng kanyang kaibigan ang kanyang cellphone at nakita ang isang komersyal na inilabas ng isang malaking kumpanya. Kanilang ipinakilala ang bagong logo na may hugis ng isang magandang babae na nakahiga sa kama. Sa gitna ng mga pangyayaring ito ay biglang naalala ni Tiang ang nakaraan. Noong nakaraan ay nakilala niya si Jiang, ang batang direktor ng kumpanya na agresibo ang reaksyon sa kanyang gawi. Pauwi ang babae pagkatapos ng isang party at inuman, kaya inatake niya ang lalaki. Sa kabila ng buong sitwasyon ay nagpakita ang lalaki ng simpatiya at dinala ang dalaga sa isang hotel room kung saan ito makapagpahinga at matulog para makabawi ng lakas. Pagkagising sa umaga na walang damit, ang dalaga ay nabigla at hindi na maalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Kaya inisip niya kung may romantikong relasyon ba siya kay Jiang. Ngunit hindi naglakas loob si Tiang na magtanong tungkol dito. Hindi naman talaga siya ginalaw ng lalaki at nakatulog na lang sa tabi niya. Takot na mapahiya ang dalaga ay tumakbo palayo habang si Jiang ay nasa shower at nag-iwan ng note na nakasulat sa lipstick at galit tungkol sa buong pangyayari. Kaya nagpa siya ang lalaki na kunin ang atensyon ng babae at pabalaykan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang larawan bilang logo ng kumpanya. Si Tiang ay pumunta na ngayon sa kumpanya ni Jiang para harapin siya at hilingin na aalisin ang bagong logo. Nang nasa opisina si Tiang ay nakatagpo si Jiang na may ibang babae sa kanyang mga bisig. Nang silang dalawa ay mag-uusap, nagpa siya si Tiang na bigyan ang lalaki ng pera upang mabayaran ang kanyang utang sa pagpapaupa ng kwarto sa hotel. Tinanggihan ni Jiang ang pera at idineklara na hindi niya ito kailangan dahil iba ang interes niya sa kabuuan. Gusto niyang makipagrelasyon sa isang batang maganda at nag-aalok sa kanya ng gintong credit card para hayaan siyang magkaroon ng kahit anong gusto niya. Si Tiang ay nagalit dito para sa kanyang pagtrato, kaya sinuntok ni Tiang ang lalaki sa mukha at ipinahayag na hindi siya mababang babae para tanggapin ang ganoong alok. Sa pag-uwi ay tiningnan ni Tiang ang larawan ng kanyang yumaong ina at nagpa siya na muling isaalang-alang ang alok ng lalaki. Dahil kailangan niyang makatipid ng pera upang maipagpatuloy ang pagbabayad ng kanyang matrikula. Mayroon sila ng kanyang ina ng isang pangarap at si Tiang ay handang tuparin ito sa anumang paraan upang makabuo ng isang napakatalino na karera sa hinaharap. Sa gabi pumunta si Tiang sa isang party upang tanggapin ang proposal ni Jiang at maging kanyang opisyal na kasintahan. Sa kanyang pag-uwi nakilala ng babae si Baiming na kanyang matalik na kaibigan na halatang in love sa kanya. Si Tiang ay hindi napapansin ang nararamdaman ng kanyang kaibigan at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari na ikinagulat niya. Sa mga sumunod na araw si Tiang at si Jiang ay patuloy na magkasama. Sa bawat pagkikita ay lalong umiibig ang lalaki kasama ang babae at nagsimulang igiit na ang kanilang relasyon ay tumaas sa isang bagong antas. Sa panahon ng isa sa kanilang mga date sinubukan ni Jiang na halikan ang babae at nag-alok ng pag-ibig. Ngunit tinanggihan ito dahil hindi pa siya handa para dito. Maya-maya ay lumabas na ang lalaki ay labis na nagseselos at naiinip na nakita si Tiang sa shopping center kasama si Baiming. Si Jiang ay pinaghihinalaan siya ng panloloko at pagkatapos ay hinalikan siya. Pagkatapos nito ay ipinahayag niya na obligado si Tiang na maging kanyang asawa at mangyayari ito sa malapit na hinaharap. Dahil dito hindi ito inaasahan ni Tiang ang ganoong matapang na pahayag. Ngunit napagtanto na mayroon din siyang damdamin at umibig sa lalaki. Bilang isang resulta ang dalawa ay patuloy na nagkikita ng mas madalas at nagsimulang magbukas sa isa't isa. Sa panahon ng isang romantikong hapunan na ipinakita ni Jiang ang kanyang sarili bilang isang malambot at mapagmahal na lalaki na may kakayahang maging mabait sa isang babae. Pagkatapos ng hapunan ay iniimbitahan ni Jiang ang babae sa isang espesyal na lugar kung saan isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa anyo ng isang maaliwalas na silid na puno ng mga ilaw. Matapos muling halikan si Tiang nag-aalok ang lalaki na gawing espesyal ang kanilang susunod na halik. Ngunit ang mahinhin na babae ay hindi pa handa para sa isang bagay, nang ilang sandali pa ay inimbitahan ng lalaki ang babae pabalik sa kanyang lugar upang magpalipas ng gabi na magkasama. Siya ay walang muwang na sumang-ayon, hindi alam ni Tian na si Jiang ay gustong umuwi ng walang damit na medyo nabigla si Tiang.
Sa lalong madaling panahon ang kanilang pagkakaiba sa mga pagkakataon sa pananalapi ay nagiging mas kapansin-pansin. Sinusubukang ayusin ang isang romantikong sorpresa na iniimbitahan ni Tiang si Jiang para sa isang date sa isang maliit na street cafe na malinaw na hindi niya gusto. Sa kabila ng kakilakilabot na mga kondisyon, ang dalawa ay nagpapanatili ng isang romantikong kalooban at halikan pagkatapos ay nagpalipad sila ng gabi sa kama. Sa ibang pagkakataon ay sinabi ni Tiang sa kanyang kaibigan ang lahat ng ito na dahilan kung bakit siya nagseselos. Dahil ang kanyang kaibigan ay pangarap na makaranas ng isang katulad na kwento ng pag-ibig sa kanya. Ngunit hindi pa siya nakakakilala ng isang lalaki na tutupad sa kanyang pangarap. Samantala si Jiang ay binisita ang kanyang ina, at ang ina ay nag-arrange ng date kay Jiang sa isang babae, ngunit ang puso ni Jiang ay may iba na. Sinabi niya na nakilala na niya ang babaeng pinapangarap niya, kaya tumanggi siya sa alok ng ina. Dahil dito ay labis na ikinaiinis ng dalaga. Kinagabihan ay namamasyal si Tiang kasama ang kanyang kaibigan at sa isang punto na pagdesisyonan ni Baiming na magtanong kung bakit kaibigan lang ang tingin sa kanya ni Tiang. Ipinaliwanag ni Tiang na mayroon na siyang nagugustuhan na lalaki. Kaya ang nais lamang niya sa kanya ay bilang kaibigan. Nang ilang sandali ay naging intern ang babae sa isang malaking kumpanya na pag-aari ni Jiang. Ang babae ay nabigla sa katotohanan na mula sa unang araw ay inalok siya ng napakataas na sweldo na gusto niyang tanggapin. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala siyang responsibilidad at wala siyang ginagawa. Nagalit tungkol dito, nakipagkita siya kay Jiang at ipinahayag na hindi siya papayag na tretuhin ang kanyang sarili na parang wala siyang silbi at walang magawa. Sa kabila ng pakiusap ni Tiang, si Jiang tumanggi. Hindi tinanggap ni Tiang ang trabaho at umalis. Kinagabihan ay nakipagkita siya kay Baiming at inanyayahan siya sa isang restaurant. Ginagawa niya ito hindi lamang para masiyahan ang kanyang kaibigan, kundi para pagsailosin si Jiang sa pamamagitan ng pagkakita sa kanya sa tabi ng isa pang lalaki. Na napansin ang tensyon sa relasyon ni Tiang at Jiang, si Baiming ay nagpapakita ng pagpupursigi at panliligaw sa babae. Kaya hindi lang nagseselos ang lalaki kundi nagagalit din siya. Maya-maya ay naglabas si Jiang ng isang video na mabilis na sumikat at isinakripisyo ang kanyang imahe sa publiko. Inamin ni Jiang na mahal niya ang isang babae at gusto niyang bumalik ito sa kanya. Sa kabila ng matapang na kilos ni Jiang, ang dalaga ay patuloy na hindi pinapansin siya. Kahit na lumabas ito sa labas ng bahay nito na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Hindi nagtagal ay sumuko si Tiang sa damdamin ni Jiang at bumalik sa kanyang kumpanya. Ang dalaga ay nakakuha ng mas mataas na posisyon dahil siya ay handa na para sa mga responsibilidad at trabaho. Si Jiang ay tunay na masaya na si Tiang ay makakasama niya. Dahil sa nami-miss niya ito at kailangan siya nito. Nangako siya sa kanyang disenteng pagtrato sa trabaho at bilang isang resulta ang dalawa ay nagsimula ng kanilang relasyon at pamamasyal na magkasama. Muli maya-maya ay ipinaalam ni Baiming sa kanyang kaibigan na kailangan niyang manirahan sa France upang mapalapit sa kanyang kapatid na nagdurusa dahil sa sakit sa puso. Makalipas ang ilang araw ay dumating sina Tiang at Jiang sa isang party na pinipiling magsuot ng mga damit na parang sila ay isang prinsesa at isang prinsipe. Sa gabi pagkatapos ng event ay ipinagtapat ng dalaga na siya ay nangangarap na gumawa ng disenyo ng kasuotan. At nangangarap na magbayad ng matrikula sa universidad upang maisakatuparan ang kanyang mga hangarin. Tila maayos na ang dalawa, ngunit sa lalong madaling panahon sila ay nagkaroon ng mga bagong kahirapan. Si Yuri na pinuno ng isang karibal na kumpanya ay iniimbitahan niya si Tiang sa isang pagpupulong at inamin na in love siya kay Jiang at walang pag-aalinlangan na makakasama niya ito. Ang mayamang babae ay naniniwala na si Jiang ay dapat makipag-date sa isang batang babae na may naaangkop na katayuan sa buhay. Ngunit sigurado si Tiang sa nararamdaman ng lalaki at ipinahayag na walang makakasagabal sa kanilang pag-iibigan. Sa pag-uwi ay tinalakay ito ni Tiang kay Jiang at napagtanto niya na maaaring hindi siya mag-alinlangan sa kanyang nararamdaman. Kinaumagahan nakilala ni Tiang si Jiang Su, isang motorcycle cab driver na kanyang childhood friend na handang tumulong sa kanya sa lahat ng kanyang mga gawain sa pag-ikot ng buong lungsod. Hindi kinakalkala ni Tiang ang kanyang lakas at sa isang punto ay nanghihina siya. Sinasamantala ni Yuri ang sandali na kinuna ni Yuri ng larawan si Jiang Su, na karga-karga ang babae sa kanyang mga bisig at ipinadala ito kay Jiang. Na naging sanhi ng kanyang pagkaselos, ang lahat ng ito ay humahantong sa isang malaking away sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ipinaliwanag ni Tiang na ang taong iyon ay kanyang kaibigan noong bata pa siya na hindi niya nakasama.
Noong gabi ay nakipagkita si Jiang kay Yuri at pinagsabihan siya na huwag isali ang personal na buhay niya sa trabaho. Sa gabi si Jiang at Tiang ay magkasama at binigyan siya ng engagement ring na nangangakong pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Maya-maya sa opisina ay nagpakita ang isang babae at ipinahayag kay Tiang na siya ang tunay na fiancé ni Jiang. Nadismaya kay Jiang na hindi pinabulaanan ang mga salita ng babae, si Tiang ay umalis. Dahil sa kanyang lungkot nakipagkita siya sa kanyang kaibigan at napagtanto na mas madali para sa kanya ang makipagrelasyon sa kanya. Napagtanto ni Tiang na ang kanyang matinding pag-ibig kay Jiang ay hindi makakapagpatuloy sa kanila na masaya. Dahil hindi siya magiging bahagi ng mundo ng isang mayamang lalaki. Ang pag-uusap nila ni Jiangsu ay naputol nang dumating si Jiang na humawak si Tiang sa kanyang kamay at nagsimula ng isa pang away dahil sa selos. Ipinagtanggol ni Jiangsu si Tiang mula kay Jiang. Ngunit pumayag si Tiang na sundan si Jiang para talakayin ang relasyon nila ng pribado. Sa isang punto ay nauwi sa halik ang alitan at isang gabing magkasama. Kinaumagahan ay naunang gumising si Tiang at nagpas siyang mag-iwan ng liham na paalam sa salamin sa banyo gamit ang red lipstick. Nilinaw ni Tiang na ang kanilang mga landas ay maghihiwalay na at hindi siya makikialam sa kaligayahan ni Jiang. Pinayagan niya itong magpakasal sa babaeng gusto ng kanyang ina dahil sila ay mayaman at karapat-dapat sa isa't isa. Pagkatapos makita ang inscription, ang lalaki ay hindi gumawa ng anumang hakbang at nanlumo. Pagkatapos ay nagsimula si Jiang ay naging malapit sa babae. Lumapit ang kaibigan ni Tiang kay Jiang upang malaman kung ano ang nangyayari sa relasyon ng dalawa. Binatikos niya si Jiang at tinawag siyang tanga dahil nawala ang pagmamahal ni Jiang para kay Tiang. At kailangan niyang gawin ang lahat para bumalik si Tiang habang may pagkakataon pa siya. Nang marinig ang pag-uusap na ito ay tinawagan ng babae ang ina ni Jiang at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari. Pinayuhan siya ng ina na humanap ng paraan para mapaibig sa kanya si Jiang at ilayo ito kay Tiang. Sa pagiging sobrang possessive, hindi siya kailanman umalis sa tabi ni Jiang araw o gabi para wala siyang pagkakataong makipagkita kay Tiang. Dahil dito naiinis si Jiang sa ganoong pagpupursigi at sa isang pagkakataon ay hiniling niya na mapag-isa. Dahil ayaw niya ng romantikong relasyon at hindi pa handa para sa isa pang babae. Sa kabila ng kanyang mga luha at pagmamakaawa ay napagtanto ni ng babae na si Jiang ay hindi magbabago ng kanyang saloobin sa kanya. Kaya nagpasya siyang tanggapin ang kanyang pinili at umalis. Sa ibang pagkakataon, ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim ay dumating sa paaralan at nagkita sa matandang propesor na nagtuturo kay Tiang. Mukhang hinahanap nila si Tiang dahil ang kanyang yumaong ina ay asawa ng pinuno ng Chinese Mafia, ngunit ngayon ay wala na siya. Bilang pamana, si Tiang ay dapat manguna sa mga gangster para igalang ang tradisyon at ipagpatuloy ang gawain ng kanyang yumaong ama. Sa sandaling malaman ni Tiang ang tungkol dito, sinubukang tumakas ni Tiang, ngunit kinuha pa rin siya ng mga mafia at ikinulong siya sa isang silid. Pagkatapos ay maghintay para sa karagdagang mga tagubilin upang magpasya kung ano ang gagawin sa kanya. Sa lalong madaling panahon ay nagawa ni Tiang na tumakas sa bintana ng banyo. Sa sandaling nakatakas ang babae, si Tiang ay nagmamadaling pumunta sa kumpanya ni Jiang. Dahil kailangan niya ang tulong at proteksyon nito. Dahil sa naniniwala si Tiang na ang lahat ng ito ay isang uri ng masamang biro. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng mga gangster sa isang eskinita na nakilala niya ang isang misteryosong babae, tila iniligtas niya ang buhay ni Tiang. Ngunit itinulak siya ng babae sa isang dumaraan na sasakyan. Dahil siya ay kabilang sa isa pang mafia gang na karibal sa angkan ng yumaong ama ni Tiang. Makalipas ang ilang araw ay nagising si Tiang sa isang ospital at nakilala ang isang mafia na nagpaalam sa kanya na kailangan niya ng bodyguard para protektahan siya mula sa gayong mga pag-atake. Dahil sa natamong aksidente, si Tiang ay nagka-amnesia bilang resulta kung saan nakalimutan niya ang bahagi ng kanyang nakaraan. Nakalimutan niya ang kanyang magulong relasyon kay Jiang. Ngunit sinusubukang alalahanin ni Tiang ang mga halik at iba pang pangyayari. Ngunit hindi niya matandaan ang mukha ng lalaking nakarelasyon niya. Lumipas ang mga taon at nahanap ni Jiang si Tiang at niyakap si Tiang. Sinabi niya na sinira niya ang relasyon niya sa babaeng gusto ng kanyang ina sa kanya. Dahil mahal pa rin siya nito at gusto niyang makasama si Tiang. Tinanggihan ni Tiang si Jiang at sinuntok ito sa mukha dahil hindi na niya ito naaalala. Maya-maya dumating ang mga mafia sa eksena at pinigil si Jiang sa pag-aakalang gusto niyang saktan ang kanilang pinuno. Makalipas ang ilang araw ay binisita ng dalaga ang kanyang unang guro. Pagkatapos nito ay nagsimulang maalala ang mga pangyayari sa nakaraan. Nagsimula ito sa mga alaala ng pagkabata at nagpapatuloy sa pag-uwi ni Tiang sa bahay.
Sa isang pagkakataon ay lumitaw ang isang lalaking matagal niyang nakasama. Sa gitna ng mga alaala na kinilala siya bilang Jiang at ang lalaking lumapit sa kanya sa parking lot ilang araw na ang nakakaraan at naalala na rin ni Tiang ang lahat. Kinaumagahan nagpa siya ang babae na tumakas mula sa mga gwardya upang makita ang isang lalaki na mahal niya. Nagkita ang dalawa sa hardin, ang dalawa ay nagyakapan at nangako sa isa't isa na babalikan ang dating pagsinta at damdamin. Naaalala ni Tiang ang lahat na ibig sabihin ay magiging masaya silang magkasama. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.